Welcome to Donmar TV News Channel. Ay dito po sa nadinig ko kagabi na Vice Presidential Candidate. At pwede natin ngayon masabi pa lang, ngayon pa lang na may mga dahilan pala talaga kung bakit hindi lahat ng debate ay sumali itong Bongbong Marcos-Sara tandem. Kasi ho, mukhang gusto talagang pagtulungan kung makikita nila eh. Yun po yung aking personal assessment. At saka yung kailang mga panukala, may mga napansin ako na mahirap gawin eh. Mamaya talakayin natin yan. Okay? Pangalawa ay itong issue ng dito pa rin po sa Bongbong Sara, BBM Sara tandem na sa issue ho ng debate pa rin at saka ho yung pagharap sa tao. Mukhang minapapansin ako talagang iba sila kumpara sa iba talaga. Dahil sa galawan, suporta at kanilang mga agenda ay iba compare dun sa mga kalaban. Okay? Ito ngang debate kagabi sa Vice Presidential Candidate kung saan nandun po yung ilang kandidato pero hindi lahat. Una, wala dun si Mayor Sara Duterte, kandidatong Vice President. At sa umpisa pa lang ay kaagad-agad binabanata ng isang kandidato. Bakit daw wala si Sara? Hanggang sa closing pa nga ay binanatan pa rin niya si BBM Sara. So, makikita natin na may dahilan kung bakit talaga hindi umaattend sa mga public debate or interview itong dalawa dahil kasi nga nakikita nila na sila yung focus, sila yung gustong pagtulungan ng ibang mga kandidato. Si Vice Presidential Candidate Bello ang gigil na gigil kagabi kay Sara at kay Marcos. So talagang alam mo yung agenda nila eh. Okay? Ang isa pa doon sa napansin ko itong mga panukala, especially nung una, nung kay Dumagoso, akala ko ay maaring for publicity lang yung kanyang sinabi nung araw na pag siya naging Pangulo ay 50% babawasan niya yung tax. Yung binabayaran nating tax sa gobyerno. Sabi ko, naku po, mabigat yan. Pero hindi pala yun biro o hindi pala publicity lang. Kagabi, inulit ni Vice Presidential Candidate Dr. Willie Ong. At sinabi ni Willie Ong, ni Mr. Ong kagabi, ni Doktor, na sila daw dalawa ni Dumagoso, ayun din ang talagang plano. Ibababa sa 50% ang babayarang buwis. Sabi ko, mabigat ito. Saan kukuha ng perang panggastos ang gobyerno kung 50% ay babawasin sa mga binabayaran natin? Ay, alam po ninyo, ang gastusin ng gobyerno sa utang at iba pang gastusin, pansweldo sa tao, at mga project galing sa buwis ng bayan, ng taong bayan. Ngayon kung 50%, abis saan kukuha ng panggastos itong mga ito? Anong development meron tayo kung 50% ang babayaran lang buwis ng taong bayan? At saan kukuha ng pang-ayuda kung ganun kalaki ang gusto nilang bawasan? Akala ko parang gimmick lang para sa publicity at Pero inulit ni Dr. Ong na yun pala yung talagang kailang gagawin. Paano tayo aangat? Paano gaganda ang ekonomiya? Paano maibibigay ang magandang programa sa gobyerno at ng taong bayan kung walang buwis at 50% mawawala? Napakalaki po nun. So nakakagulat yan sa mga panukalang yan. Yan ba yung gusto ninyo? So malaya po kayo na makapag-comment at react dyan sa topic na ito. Parang yun din kay Pacquiao eh. Si Pacquiao naman may panukala na natalakay ko na rin dito. 50,000 pesos naman ang pasweldo sa gobyerno at pribadong sektor. Isa rin suntok sa buwan yun. Saan naman kukunin yung perang yon? Ang pansweldo sa taong gobyerno ay galing sa pera ng bayan, buwis. Ang sweldo ng pribadong sektor galing sa private sector. Saan kukunin yung 50,000 pesos monthly na sweldo? So lahat ay suntok sa buwan talaga eh. So mukhang may pagkukulang sila sa mga pag-aaral at kung ano ang dapat gawin sa gobyerno. Mahirap nating ipagkatiwala sa mga taong ito yung mga panukalang yan. Maghihirap, mababangkrap ang gobyerno. Yung isa, 50% babawasin ng tatanggalin ng buwis. Yung isa naman, 50,000 ang sweldo na manggagawa. Wow! Bahala na po kayo kung ano inyong magiging comment at reaction sa mga bagay na yan. Okay? Pangalawa, itong issue tungkol sa sabihin na natin na ngayon pa lang matatanggap na natin kung bakit ayaw umattend sa mga debate at interview itong si BBM Sara. Kasi nga po, mukhang agenda talaga ng mga kalaban nila
pag nakasama nila sa debate, talagang pagtutulungan nila. Kagabi lang, wala nga ho si Sara kung opening at closing, binabanatan ng isang kandidato At inamin niya, on television kagabi, na ang problema daw nila ay si Bongbong Sara tandem. So, ibig sabihin, admission na talagang malakas. At wala namang nag-react doon sa sinabi ni Bello. Ibig sabihin, lahat ng nandoon, nag-a-agree sila na talagang kalaban nila, BBM Sara. Kaya ang layo nila siguro, kaya nila binubuli na mag-attend kayo. Kung hindi, kayo mawawalan. Tama naman yan. Pero kung mag-attend naman kayo, pagtutulungan. Yan po yung galawan. So, alam nyo, ito hong public debate at interview, ito naman po ay hindi mandatory. Wala sa batas. Ang layo nila nito ay makilala ng taong bayan at ipakilala ang kailang sarili. So kung ang gusto nitong BBM Sara tandem ay huwag mag-attend, nasa kanila yon. Tanggap nilang maaaring mawalan sila ng vote, maaari din namang lalong dumami kasi nga habang pinagtutulungan sila, underdog, nakakakuha ng suporta. So pinapaliwanag ko lang po na akala nung iba, pagka hindi ka nag-attend, nilalabag yung batas. Hindi po mandatory yan. Kahit ang debate ng COMELEC na naka-schedule next month, hindi rin po yan mandatory. Yan po ay nasa mga kandidato kung sila'y dadalo o hindi. Pero kung ang layunin po ng mga vice presidential candidate at ng mga presidential candidate ay siraan si Marcos at si Sara Duterte ng harap-harapan, nakakamali po kayo. Kasi ang taong bayan naman na magde-decide Bugbugin nyo itong dalawang ito, taong bayan pa rin na magde-decide. Huwag nyong pakialaman ng dalawang ito, ang taong bayan pa rin na magde-decide sa araw ng eleksyon. Kaya para sa akin hong analysis, interpretation at opinion, habang binubugbog nyo itong dalawang ito na nangunguna sa mga survey at dinudumog ng tao all over the Philippines sa kailang mga rally at motorcade, yun na yun. Baliwala sa kanila ang sila'y pagtulungan. Ang mahalaga yung plataforma di gobyerno ay kanilang nilalatag sa kanilang mga rally. At yun ang maliwanag. Direkta sa tao ang kailang explanation sa magitan ng mga rally kung ano ang kailang kakayanan at dapat gawin pag naupo. Ang siraan, pang-insulto, or batikos sa kapwa kandidato, lumang style ng kampanya. Lumang style yan. Hindi na yan kinakagat ng tao. Ang makabago ay yung direkta sa tao kung ano ang iyong gustong gawin at kakayanan. At pag tinanggap ng tao, yun na yun. At ang final sa lahat ng ito ay sa araw ng eleksyon, sa Mayo. Okay?